Mas sikat ang bise kaysa sa presidente ng bansa na sitwasyon ngayon ni Vice President Duterte. Samantala, nakikita naman ni Cruz Angeles na naisahan pa rin ni VP Sara ang administrasyon dahil nauna niyang kinwestiyon ng NSC. Sa isang panayam sa Veterans Memorial Medical Center nitong nakaraang taon, hinanapan ng minutes of meeting ng bise ang NSC. I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. No, uso yung ganyan eh. Yung tanggalan ng mga account. Oo. Kasi yung nung nakaraan, sila ano rin nata, sila Doc Lorraine Badoy. Lahat. Oo. Wala na rin. Talagang kapag nag-post ka, pag against sa gobyerno, tatanggalin nila agad. Ibablock nila agad. Oo. Kahit nga yung mga ano eh, kahit nga yung mga normal lang na Pilipino, mag-post ka ng against sa government, wala na, laglag ang account mo. Ganun katindi ang ginagawa ng administrasyon. Hindi ko naman masasabing administrasyon talaga ang nagpapagawa nito. Pero bakit kapag against sa government, yung mga pinopost, biglang nati-take down? Yun yung pinakatanong dyan eh. Diba, Boss D? Kasi ako kahit yung Facebook page ko, Partner J, talagang naka-shadow ban yan. Pati yung mga YouTube natin, talagang hindi yan kumbaga ino-offer. Alam mo, Jay, noong kasagsagan ng 2022 election, noong kampanya 2021, napag-usapan namin to eh. Kasi nakikita namin, ang lakas talaga nila Marcos noon, tapos sila ni Robredo, pumapangalawa. And nakikita rin natin na very critical ang mainstream media kay Bongbong Marcos. And itong SMNI lang ang nagbigay actually kay Bongbong Marcos ng patas na trato. Dito na, kapag salita sila ng hindi tinetwist yung mga angulo, hindi tinetwist yung kanilang, hindi chinachap-chap yung kanilang mga interviews. Dito lang sa SMNI nangyari yan. Sabi namin noon, napag-usapan namin noon, tatandaan ko, ako, si Coach Olit, tsaka si Banat Bay pa noon, napag-usapan namin habang nagkakape kami, na magiging, alam namin na talagang mananalo si Bongbong Marcos, sabi namin, magiging maganda ang laban natin sa social media. Kasi, considered as yung mga, dyan sa Facebook, yung mga fact-checkers nila dyan, masasabi natin ng mga dilawan eh. Medyo leaning yan, mga dilaw. So sabi ko, dahil nga galit na galit sila kay Bongbong, kasi nung panahon ni PRRD, dyan nagsimula yung mga pagti-take down ng mga accounts ng ng mga DDS supporters eh. So nung si Bongbong ang mananalo, sabi ko patas maganda ang laban natin. Kasi at least yung mga account natin hindi mati-take down basta-basta. Sabi ko kasi nga dilawan yung dilawan yung mga nasa linya ng fact checkers eh. Tapos si Bongbong Marcos galit na galit ang mga dilawan. So sabi ko kung halimbawa makakita tayo ng hindi magandang mangyayari sa administrasyon ni Bongbong at tayo ay magpapahayag, hindi katulad nung panahon ni PRD na pag nagtanggol tayo kay PRD, talagang tinitake down nila. So sabi ko magiging patas. Hindi ko ina-expect, Partner J, na yung ngayon, magkakampi sila. At kung gaano ka-critical nung panahon ni PRD sa mga social media accounts ng mga pro-Duterte vloggers at mga social media users, mas matindi ngayon. As in, talagang take down yung channel mo nang walang sabi-sabi. Basta lang identified ka na KOJC, Duterte supporter, shadow ban ka kagad. Kaya nga ngayon Boss D, isang malaking kalokohan yung gagawin ni Barbers na ipapatawag yung mga vlogger. Parang sinabi lang nila na kinakamuhian nila yung social media. Samantalang hindi mananalo si dalawang presidente na ang umipit. Dalawang presidente na yung ipinanalo ng social media. Diba? So ngayon, kinakamuhian naman nila yung social media kasi doon sila, doon nabibisto sila eh.
sa yung mga tiwaling ginagawa nila sa gobyerno. Actually, yan ang yan nga yung sinasabi natin na ngayon, na mali ngayon. Kasi kung masyado silang takot sa social media, bakit? Kasi nga ang social media walang filter. Kasi noon ang media dapat naman ganyan eh. Dapat naman talaga walang filter. Kung ano talaga yung balita, yun talaga yung ihahatid mo. Yun yung talaga yung ilalabas mo, yun yung ibabalita mo. Kaya lang sa panahon kasi ngayon, iba eh, Jay eh. Yung mga balita, kailangan may mga may mga direksyon eh. Kasi napansin natin yan, nung nandoon tayo sa Davao. Makikita natin na kinukuha na kahit nung panahon kahit nung panahon ng kampanya noong 2021, makikita mo yung mga mainstream media na makasama natin kasi may mga naka-detail kay Isko Moreno noon eh. Makikita mo talagang kompleto, nandoon sila lahat kumukuha. Pero wala kahit isang lumalabas na balita tungkol doon. Pero nandoon sila, kasi makikita mo, malalaki ng mga camera nila doon. Minsan nga, di ka makakasingit eh. Ganyan din nung nasa siege tayo. Napakadaming, habang nagkakabakbakan, ang daming mga media doon na kumukuha naman ng mga videos. Pero iba yung lumalabas pagdating sa, central office na nila. Iba na yung lumalabas pag ay binalita na nila. Yun yung nakakalungkot. Tapos ngayon, naghanap ang mga tao ng mga totoong maghahatid ng balita. Tapos naghanap sila, ang nakita nila yung mga vloggers. Kasi nga, sa mga vloggers, live stream. Talagang walang filter yan. Kung ano yung gustong sabihin, yun talaga. Kung ano yung balita, yun talaga yung nilalabas nila. Tapos ngayon, binabanatan yung mga vloggers. Kasi kung makikita mo yung interview ni Erwin Tulfo patungkol doon sa issue, yung tumatakbo senador na si Erwin Tulfo patungkol sa issue ng kanyang citizenship sa Amerika, vloggers din ang binabanatan niya doon. Si Barbers, ang gusto niyang ipatawag, vloggers din. Dito mo talaga malalaman kasi na iba na talaga ang mga vloggers. So, ang level ng mga vloggers ngayon ay talagang sila na yung mas gustong pinapanood ng mga tao. Kasi nga, mas transparent yung mga vloggers ngayon. Makikita nila na talagang yung mga nagko-content ngayon, pero hindi naman lahat. Marami din talagang mga hateful yung mga content. Pero sa atin, sa mga Duterte supporters talaga, hinahanap talaga nila yung mga alam nila organic na noon pa nagtatanggol na sa mga Duterte. Tsaka yung hinahanap ng tao, yung sinang-unang balita. Mga kapanahon ng Panilano, Sir Jay Sonza, yan, mga walang takot yan eh. Pag nagbalita, talagang direct to the point. Kinakwento na rin yan sa atin eh, di ba? Kinakwento sa atin yan. Ngayon, yung ibang mga Pilipino, yun yung hinahanap nila eh. Tapos yung totoong balita. Kasi kadalasan, sa vlogger, ayun yung masakit na hindi kayang tanggapin ng ibang mainstream media. Na mas ginugusto na ng taong bayan yung social media or yung mga vlogger kaysa sa mga ibang mainstream media. Lalong-lalo na yung nangyari sa kayo, JC, na maraming nakapanood, libo-libong tao ang nakapanood na kung ano talaga yung nangyari doon. Tapos papanoorin nila sa TV, ang layo ng balita. Sasabihin sa mainstream media ng presidente, walang pumasok na armas. Wala daw armado, hindi daw nagtirgas, pero kitang-kita sa mga live stream natin, meron di ba? Pero nakakatawa, kahit naman mainstream media, alam na meron, pero pumapayag sila na nagsasalita yung presidente natin ng gano'n. So pinababayaan nila na ginagamit yung kanilang mga channels, yung kanilang mga estasyon para magsinungaling at palabasin na ang mga taga-KOJC during the siege, sila yung agresibo. Kaya nga, di ba, Jay, natatandaan mo yung isang matandang isang matandang reporter doon. Busit ako doon eh. Oo, na feeling niya siya ang hari. Ang reyna ng media sa Davao. Nakita mo naman, hindi ba, tinanggap sila ng maayos doon, kinakausap sila ng maayos. Galit na galit sila na sinisigawan sila ng mga tao doon ng fake news. Fake news, ginaganon sila. Kasi nga naman, syempre, yung mga tao doon sa KOJC, mantaka mo 16 days. 24 oras gising yung mga tao, alam nila yung activities ng mga kapulisan na nandoon. And tayo rin, sa tuwing may komosyon, lagi tayo nandoon, lagi tayo nagla-livestream. Tapos, nagagalit sila na tinatawag sila na fake news media. Samantalang makikita mo rin sa mga balita nila, wala naman talagang lumalabas na mga
pabor o at least man lang hina-highlight yung mga paglabag sa karapatang pantao noong mayroong siege sa KOJC. Hindi ba, Boss Dada, ano yun? Umarap pa sa hearing yun, ha? Yung matanda, Oo. matanda na, piling reyna ng mga media sa Davao. Alam mo, one time nga nagbibideo ako, gusto niyang dumaan. Tabi kayo, dadaan ako. Siyempre, tayo, trabaho natin yun bilang media, bilang na maiparating natin. Ma-cover natin. I-cover natin. Hindi ko siya pinayagan na dumaan. Hindi ko siya pinayagan. Sa isip ko kasi, iba kutob ko rito sa na to Iba yung dating niya Totoo nga. Totoo nga. Buti nga talaga yung ginawa ko, nasabi ko, bakit? Sino ka ba? Bakit mo kami papaalisin? Nangaawi pa. Nanunulak pa siya nung time. Isa rin yun Kasi tapos, sasabihin niya na bakit ganun daw yung pakikitungo sa kanila. Hindi naman mga tanga yung mga tao doon. Nakikita nila yun na kung ano yung nangyayari doon, kung ano yung binabalita nyo, magkaiba. Kaya hindi nyo sila masisisi sa ganun. Tama. At saka sa tuwing naalala ko yung KOJC Siege, ang naalala ko talaga si Abalos Oo. Dyan talaga sumikat si Abalos, sa totoo lang. Sa sobrang sikat ni Abalos, meron siyang isang show sa isang network na grabe umani ng 23,000 laughing emojis. Wala man lang like, wala man lang kasi syempre umiikot ang buhay ng Banateros, lalong-lalo na ibang mga social media personalities. Umiikot ang buhay niyan sa social media. So tinitingnan natin 'yan. Importante sa amin yung mga like and shares ng mga ng mga inilalabas natin or pinopost natin sa mga social media. Yung picture niya na may interview siya, matindi. 23,000 laughing emojis. Walang like, walang care, heart, wala. Puro tawa. So dito mo talaga malalaman na yung pinaggagawa ninyo, nung mga kayo ay nasa kapangyarihan pa, wala talagang may gusto. Wala talagang may gusto. Boss, di ko matatandaan mo. Ganyan din yung nangyari kay Marcos. Diba? Nung nagsalita siya about doon sa death threat daw ni BP Sara. Diba? Yung kay BP Sara, 15 million views. Tapos, puro heart. Siguro yung tawa doon, nasa 1,000 to 500 lang. Mga lang yun. Pagdating kay Marcos, grabe yung emoji. Grabe yung tawa. So, ganun na ganun yung kay Abalos ngayon. Tsaka ito pa, sa susunod, Benor Abalos, pag gagawa ka ng medyo ikakatuwa sa'yo ng tao, wag yung ginagamit palagi yung bibig. Kasi doon namin napupuna, kahit kasi ganito yun ako bulol ako. Yung tongue twister yata yung yan nga yun. Kasi boss Dada, ako bulol ako. Aminado ako doon, bulol ako. Pero kaya ko yun. Pero mas mahirap mag-tongue twister pag ang panga mo ay ngumingiwi kaysa sa bulol. Mas okay pa yung bulol na itutuwid yun. Pero yung panga mo nakalak, mahirap yun. Feeling niya cute siya. Feeling niya artista siya kaya nga nag-aartista siya. Pero kung sa'yo, mag-artista ka na lang. Mag-artista ka na lang, mabuti pa. Kaysa kung ano-anong ginagawa mo. Ganyan-ganyan din, cringy yung tawag sa mga ganyang mga yung mga video. Kung sino man ang PR PR team mo, sisantihin mo na. Hindi natutuwa sa iyo tao, promise. Mag-apply ka doon sa Batang Quiapo. Ikaw yung punching bag ni Coco Martin. Ang dami niyang pera. Ay, sa bagay, Ang dami niyang pera. Siya yung unang-unang nagkaroon ng palpak na billboard na wala pang 1 linggo pinalitan nila. Ay, grabe. Tapos, bukod doon sa billboard, lahat ng bus, makikita mo yung mukha niya. At aside from that, meron pa siyang show. Tapos, meron pa siyang interview sa isang malaking media outlet. Saan naggagaling pera nito? Walang Diyo, no? Ang dahil pera, no? Tapos, kung makapagsalita sila tungkol sa mga Duterte, kesyo ang mga Duterte, ganito, kesyo ganyan. Nakikita naman natin sila, ang mga Duterte, very simple naman. Wala namang rangya-rangya sa katawan. Di ba? Pero itong mga ito, makikita mo, hindi pa nagsisimula ang eleksyon, gumagasta na. Pero, Boss D, may panaginip ako dyan Ano na naman yan? Panaginip ako dyan Panaginipan ko na ito panaginip lang naman Kasi magtataka talaga tayo
Saan kaya galing yun? Oh. Isa ka lang, DILG, tama, di ba? Mayor. So, mayor. Saan nanggaling yung pera mo? Nanaginip ako? Saan niya pala napunta yung 112 million na nakapatong sa ulo ni Pastor? Oy, grabe Panaginip lang naman. Panaginip lang. Hindi naman totoo. Hindi naman, wala namang katotohanan yun. Ganun yun. Pero, hindi ko alam. Basta, sasabi ko lang ay, panaginip lamang. Laban at kriminal. Kalaban at kriminal. Hindi, totoo. Ano to minsan nga, sabi nga nila minsan galing ka sa bakasyon. Tapos papunta ka sa mga expressways. Mabibwisit ka daw pag nakita mo yung pagmumukha nito Oo, kasi ito yung mga galing ka ng bakasyon, nakapagpahinga ka. Ito yung mga ayaw mong makita Kaya, tsaka kapag traffic daw, nakakainis. Alam mo kung bakit? Di ba? Yung mga driver, inip na sa traffic. Pag nakikita daw nila yung billboard, tapos nakatabingi yung panga, lalo daw sila naiinis pero hindi, speaking of yaman, partner Jay, etong mga mayayaman na to, hindi ko alam kung ano bang ginawa nito para maibsan man lang yung gutom ng mga kapwa natin Pilipino dahil alam nyo, tumataas ang ating inflation, lumalaki ang utang ng Pilipinas. Utang naman na yan, matindi. May balita nga tayo dyan. Ayan, bumilis sa higit 120% ang pagtaas ng presyo ng kamatis noong Disyembre ng 2024 na isa sa nag-ambag sa mas mataas na inflation sa nasabing buwan. Inaasahan ng Philippine Statistics Authority na mas lolobo pa ang presyo ng kamatis ngayong buwan ng Enero. Yan ang balita ni Jason Rubrico. Tila mamumulubi ang bibili ng 1 kilo ng kamatis ngayong panahon. Gaya ni Joan na sa 5 pirasong kamatis lang na kanyang binili ay halos nasa 100 pesos na ang kanyang binayad. Ganon din si Mang Ador. Sobrang mahal. Sobrang taas ng pagtaas talaga ng kamatis. Talaga masakit sa bulsa. Isipin mo, lahat ng gulay ang taas ng presyo ngayon. Sa mga pamilyan sa Metro Manila, umaabot na sa higit 200 pesos hanggang 400 pesos ang kada kilo ng kamatis. Pero bago pa man magbagong taon, mabilis na ang pagtaas ng presyo nito. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumirit sa higit 120% ang inflation o antas sa pagtaas ng presyo ng kamatis noong Disyembre ng 2024 na mas mabilis kumpara sa 31.3% noong Nobyembre. Malaki ang kanyang increase talaga dito sa National Capital Region. Yung level niya, ang NCR, yung average price ng kamatis noong Disyembre 2024 ay nasa 213 pesos and 45 centavos. Kung ikukumpara natin nung Disyembre nung 2023, ito ay nasa 64 pesos and 57 centavos lang. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture Incorporated, sumirit ang presyo hindi lang ng kamatis kundi maging ang iba pang mga gulay noong Kapaskuhan dahil sa mababang supply at mataas na demand. Kasi tinamaan tayo ng yung pepito, yung huli, ng gilid dyan sa bundok, yung mga tinamaan ng mga magugulay. Kaya bumaba ang supply ng ating mga gulay. Tapos sinabayan pa ng Pasko, maraming namimili ng Pasko. So, tumaas ang demand. Sabi ng PSA, mas tataas pa ang presyo ng kamatis sa unang buwan ng 2025. Ang expectation natin ay patuloy itong tataas itong January. For example, itong National Capital Region, nag-re-range na siya ng mga 250 pesos hanggang close to 300 pesos per kilo. Isa ang kamatis sa mga nag-ambag sa pagbilis ng food inflation na naitala sa 3.4%. Sa kabuuan, mas bumilis noong Disyembre ang antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa 2.9% kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Isa rin sa mga dahilan ng mas mataas na inflation nitong Kapaskuhan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng renta ng bahay at LPG, at ang pagtaas ng pamasahe sa barko. Yung pamasahe sa barko, may seasonality talaga yun. Tumataas siya pag holidays, December and during summer. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.
Kaya natin na pag-usapan, partner Jay, yung itong presyo ng bilihin. Kasi makikita natin itong ating mga taga-gobyerno kung paano magwaldas ng pera eh. Sabihin na natin siguro pera nila yung ginawaldas nila eh. Pinambibili nila ng mga mamahaling mga relos nila. Pera nila yon. Sabihin na natin. Pero katulad ng sinasabi ni PRD na ikaw ay mamuhay na aayon lamang sa iyong sweldo, sa iyong kinikita. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagre-representa sa masang Pilipino. Maaari kang magpakita ng iyong rangya kung siguro tayo ay nasa first world country, pero tayo ay nasa third world country. At least 70% ng mga Pilipino mahirap, hikahos. Tapos ikaw magpapakita ka ng rangya. Tapos makikita mo dito sa palengke natin, napakamamahal. Palengke na to, ha? Imaginein mo kung magkano itong presyo ng mga pangunahing produkto na ito sa mga groceries, partner. Sobrang mahal. Noong panahon ni PRD, natatandaan pag-usapan namin ni Jay na nung panahon ni PRD, nagtaas naman yung presyo ng sili. Nagmahal talaga yung presyo ng sili, pero sili lang. Sili lang. Sili lang. Pero nung umupo itong si Presidente Bongbong Marcos, kaya nga ang tawag natin sa kanya ang pinakamamahal nating presidente dahil lahat nagmahalan. Nagmahal yung sibuyas, bawang, lahat, pati asin, nagkaroon ng hindi lang nagmahal, shortage talaga. Shortage ng isda, shortage ng manok, ng baboy, shortage ng sibuyas, lahat shortage. Kasi nga, angkat ng angkat ng angkat. Noong panahon ni PRD, sinasabi na bakit? Nagtaas naman ang presyo ng sili. Bakit? Sinong loko-lokong kakain ng 1 kilong sili? Kasi ang 1 kilong sili noon, umabot sa 700 eh. Sinong loko-lokong kakain ng sili, 1 kilo? 3, 4 na pirasong sili lang naman ang kailangan mo para medyo ganahan ka sa pagkain, para medyo umanghang. Mga kababayan natin mahilig sa manghang. Hindi ba? Hindi naman lahat ng Pilipino mahilig sa manghang eh. So, nung panahon ni BBM, nagmahal lahat. Lalo na ngayon, imagine, tag-ulan pa tayo. Tapos, nagmahal na ang gulay. Mahal din ang presyo ng isda. Mahal din ang presyo ng karne. Partida, Boss D, ano pa yan? Wala pang bagyo. Paano kung binagyo tayo ng mga malahabagat? Diba? Oo. Talagang kawawa tayo dito. Tsaka, noong panahon ni PRRD na nagmahal yung sili, ay umabot lang ng 700. Yung bigas may 36, 35, 37, NFA 25. Yung, tanda ko yung kasi, nung panahon na yun, nagtitinda akong isda eh. So, bigas namin yung 25 na NFA. So, ngayon, wala ka na makikita eh. Yung masagwa na bigas, nasa 45 to 40 pesos. Nakalagay talaga pagkain ng aso. Oo. Sa amin, may nakalagay doon for dogs or para sa aso. Pero ang kilo, 40 pesos. Grabe. Biruin mo yun ha. Tapos ang pinakamalapit pa rito, yan, katulad yan, isa ako sa relate doon kanina sa napanood nyo, na about sa kuryente. Binabayaran ko ngayon 6,000 per month. Wala akong masyadong gamit, aircon lang, tsaka isang rep. Upa. So doon sa upa ng bahay, medyo yan Swerte tayo kasi kahit papaano, may bahay na tayo. Hindi tayo masyado nangungupahan. Pero majority ng mga Pilipino, nangungupahan. Lalo na yung mga nagbakasakali dito sa Maynila, mga taga-probinsya, pumunta rito. Ubus ka na sa cost of living dito. Grabe, tumaas ang cost of living sa Maynila. Mantakin mo, kamatis ang peraso, 30 pesos, Jay Guevara. Imagine mo naman yan. Grabe. So yung renta, tumaas din, Jay. Diretso mo. Tapos tubig, ganun din. Gasol. Anak ng teteng, nung nakaraan, yung gasol, magkano ba yun? Ang pagkakalang ko, nasa 900 lang nung nakaraan yun eh. Ngayon, parang 1,000 plus na yung isang tangke. Sabi ko, grabe naman na to. Pasalamat na lang talaga ako. May extra income ako sa pagbablog. Kung wala, kawawa din ako ngayon. Kasi nangungupahan din ako eh. Diba? So, hindi pa kasi tapos yung bahay. Pero Jay, ito, tingin mo, kasi sabi nila, kaya daw nagmahal ang presyo ng
ng kamatis. Kasi daw, marami daw mga magsasaka dahil daw nung mga bagyo nung nakaraan, hindi na daw nagtanim. Kalokohan So yun. hindi daw nagtanim dahil sa bagyo, baka daw masira lang. Kaya hindi sila nakapagtanim ng kamatis. Konti ang kamatis. Hindi kaya sila tinamad magtanim dahil dyan sa mga hinayupak na mga AKAP, AIX. Kasi may natatanggap naman sila eh. Bakit pa tayo magtatanim? Magpapakahirap pa tayo. Yun yung lagi natin sinasabi, na lalong nagiging tamad yung mga Pilipino dahil dyan sa pagbibigay ninyo ng ayuda. Mas maganda talaga na ibinibigay nyo sa tao livelihood, trabaho. May substantial na kita, hindi passive na kita. Doon kasi, Boss D, tinotolerate nila maging tamad yung mga tao dyan sa akap niyan. Tsaka ito pa, isa pa na sa nakikita ko dyan, baka kung sakali man totoo na hindi nagtanim yung mga farmers, baka naman kasi, tanim sila ng tanim, wala naman silang kita. Isa pa yun. Diba? Ang mahal-mahal ng bilihin sa palengke. Tapos, pag binili nyo sa kanila, magkano lang? Diba? Halos hingiin nyo na lang eh. So, sinong gaganahan nun? Kung ako rin nasa katayuan ng isang magsasaka, hindi rin ako gaganahan na magtanim or magpakahirap, tapos bibiling nyo, dugot pawis yung nilaan ng mga magsasaka dyan. Tapos, mura nyo lang bibilin. Ang masama pa ngayon, ang mahal ng bigas, gulay, isda, karne, ang mura ng shabu. Talaga? Visit. Talaga? So, sa amin, may doon, 150. Pwede na. Takin mo yan? Ano na yun? All around daw. Di ko alam ano yung ibig sabihin ng all around na sinasabi. Walang hiya, So, ibig mo sabihin, nagmamahal ang presyo ng bilihin, ng mga pagkain, tapos yung drugs, bumababa. So ngayon, ang tao, mas bibili na lang ng droga kaysa kumain. Kasi nung panahon ni PRRD, di ba, nagkaubusan, nagkahirapan ng source ng mga pinagbabawal na gamot. So, nag-lowest 500. Lowest 500? Ngayon, lowest 150 na. Walang hiya. Talagang nagbagsak presyo sila. Ang masama pa dito, Boss Dada, kaya kasi parang bigas lang yan eh. Parang gulay lang yan eh. Oversupply. Pag oversupply, maraming mura. Pero kapag konti lang, mahal. Diba? So, ibig sabihin, sa panahon ngayon, mas marami ang shabu kaysa sa kamatis. Totoo yan. Ang galing mo dun, ha? Pero bottom line mga bossing, programa. Kulang talaga ang gobyerno natin sa programa. Kasi bakit may mga magsasaka na hindi nagtatanim? Saklaw ng Department of Agriculture yung mga magsasaka natin. Di ba? Siguro naman magtataka kung umiikot kayo. Kung lahat, di ba, may mga satellite offices yung mga Department of Agriculture sa buong Pilipinas eh. Lahat ng mga ng mga lugar agricultural nagsusupply ng mga produkto agricultural sa merkado, merong mga opisina ang Department of Agriculture dyan. Mantakin mo, nakita mo yung isang lupa, walang tanim. Hindi ka nagtaka. Di ba? Di sana, kinausap nyo yung mga may lupa, ba't di kayo nagtanim? Kasi ganito, kung ano sana yung pangangailangan nung magsasaka, ipinrovide nila para sana nagtanim yung magsasaka. Hindi, pinabayaan nila. Mantakin mo, alam nila yung reason bakit nagmahal ng kamatis. Dahil konti ang nagtanim. Konti ang nagtanim. Anong ginawa ng gobyerno natin para sana yung mga hindi nagtanim, nagtanim? Yun eh. Programa, wala talagang ang Department of Agriculture natin nag-aantay lang ng problema. Pagka may shortage, doon mo lang sila doon mo lang sila mararamdaman. Pero hanggat wala, pinababayaan nila yan. At ito, Boss D, yung sinabi mo kanina na dapat nag-iikot sila. Hindi. Nag-iikot sila sa palengke. Bakit? Sa palengke ba nagtatanim ng gulay? Diba? Hindi naman. Ito pa pinakamasakit, Boss D. Pinakamasakit dito, kahapon may napanood akong isang balita. Yung mga taniman ng palay. Taniman ng palay.
Taniman ng palay, gulay. Nagbibirata ka. Nagbibilata, sorry. Sige. Taniman ng palay, gulay. Hindi na ngayon tinataniman. Alam mo ano na? Subdivision na. Hindi. Hindi. Nag-uukay sila. Anong ginagawa? Ginto. Ano ito to? Yung putek. Ang galing talaga nito ni Tory kasi maghukay sa... Yun ang ginagawa nila ng mga magsasaka kasi nga wala na silang kita eh. Magtanim sila ng gulay, gutom sila. So ang ginawa nila, inukay, minina nila yung taniman nila. Kahit pa paano nakakuha sila ng ginto. Talaga? Budbudo, meron, nabalita yan. Masamang ano yan? Masamang... Tsaka nakakasira ng ano yan. Sira ng kalikasan yan. Ang mga lupang minimina, hirap ng tubuan ng halaman yan. Totoo yan. Oo, tumutubo na dyan, subdivision na. Yun nga, masama dyan. Pero yun nga, katulad ng ating sinasabi, problema natin pagkain, problema natin yung ating pang-araw-araw na kakainin. Diyos ko po, alam mo ba, Jay, nagdagdag tayo ng palamunin dito sa Pilipinas. Yun pa isa. Oo. Di ba, mainit na mainit yung issue patungkol sa NSC. Yung National Security Commission na tinanggal ang ating Vice Presidente at ang mga former presidents na siyam na dekada na na miyembro ng National Security Council ang Vice President. Pero bukod tangi itong Bongbong Marcos ang nagtanggal kay VP Sara dyan sa NSC dahil daw threat to national security. Threat to national security ang mag-amang Duterte. Mag-amang Duterte na lumaban sa insurhensya, sila ang threat to national security. We are talking about national security pero nagsinungaling na naman kayo sa taong bayan noong pumutok ang issue ng mga Afghan refugees na dadalhin sa Pilipinas para i-process yung kanilang mga visa papunta ng Amerika. Dininay nyo yan. Sabi nyo, hindi totoo. Tapos ngayon, tinanggal nyo si VP Sara at yung mga former president sa NSC dahil sila ay threat to national security. Tapos magpapasok tayo ng mga Afghan refugees dito sa Pilipinas. Hindi ba mas threat yan to national security? Speaking of national security, pag-usapan natin yan mamaya. Dito muna tayo sa ating balita. May masamang konotasyon ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulo ng Pilipinas bilang miyembro ng National Security Council. Alamin kung sino ang may sabi nito sa report ni MJ Mondihar. Kasi nga, ang dahilan na nilagay nila sa Executive Order number 81 ay kailangan yung mga miyembro ay na-uphold ang national security at saka sovereignty ng bansa. So, ibig sabihin, may parang indirect or accusation na dito dun sa mga tao na hindi nila isinama. Minamasama ng administrasyon ang kasalukuyan at dating mga matataas na lider ng bansa matapos magkaroon ng balasahan sa mga miyembro ng National Security Council o NSC. Itong huli, tinanggal sa National Security Council sina Vice President Sara Duterte at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Gloria Arroyo at Joseph Estrada. Ayon sa dating Press Secretary ng Marcos Jr. Administration na si Attorney Trixie Cruz Angeles, may masamang konotasyon ng hakbang na ito ng gobyerno. So parang sinasabi nila, itong mga to hindi nila i-uphold ang security natin, hindi nila i-uphold ang soberanya natin, tanggalin natin sa NSC. Gate pa ni Cruz Angeles, mistulang idinidiin ang mga tinanggal sa NSC na para bang may nagawa silang krimen. Pagka gano'n, ang accusation mo pertains to national security, nilalagay mo na sila sa level of committing high crimes. Pero wala silang sinasabi kung ano exactly ang ginawa ng mga ito to merit that kind of classification. Kinisyon din ng dating opisyal kung may tuturing na bang high crime. Sa totoo lang, naunahan ang executive dito. If naglabas sila ng reorganization at nagreklamo si VP Sara, sasabihin nila, di ka lang nasali. But she actually brought it up. Naunahan niya silang lahat. She said, why isn't the National Security Council meeting? Or if they have been meeting, bakit wala ang Vice President? So ano na po ang ginagawa ninyo with regard to national security? Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Napakagaling talaga ni VP Sara, Jay. Kasi bago pa man siya tanggalin sa NSC, kinwestiyon niya na yung NSC. Galing nga eh. So hinanapan niya pala itong NSC ng report kung bakit hindi tayo nagmi-meeting tungkol sa national security. You are too concerned about national security and yet hindi tayo nagmi-meeting
or wala kayong mga meetings na ginagawa para sa national security, paano nga naman? May mga papasok na mga Afghan refugees dito sa Pilipinas. Tapos, itong mga Makabayan Black, mas lumalakas. Sunod-sunod Dumadami mga pa. impeachment, complaints nila kay VP Sara. O, hindi ba? So, talagang itong NSC na ito, lalong-lalo na itong pagtanggal talaga kay VP Sara sa NSC, pati yung mga former president sa NSC, talagang dyan mo malalaman na basta ikaw sinita mo sila, napansin mo yung katamaran nila, siba ka talaga. Oo. Tsaka yung yung sinasabi nilang threat. Threat sila BP Sara, PRRD. Kasi isipin nyo maigi. Tingnan nyo kung gaano tayo pagmukhaing gawing tanga ng gobyerno or ni Marcos. Kasi isipin nyo yung mag-amang Duterte lang ang pumuksa sa mga makakaliwa. Isa na rin si Pastor dyan. Sa mga NPA na yan. Tapos ngayon, inadapt ng gobyerno at nag-ahari-harian yung ibang NPA sa ating gobyerno. Ngayon, sino yung may tuturing yung threat sa bansa natin? Di ba yung mismong namumuno na sa atin? Kaya nga, tinawag ko tong anak ni Joma Sison Etong si Marcos Jr. Kasi sobra akong nahihiwagaan na nung panahon ng kanyang tatay, grabe sila babuyin ng mga to, ng mga makakaliwang to. Pero nung panahon na nung anak niya, mas mahal niya pa nga ata tong mga NPA na to kaysa sa atin niya Sa totoo lang. Kaya nga sabi ko, hindi ko na talaga rin alam kung anong utak merong tong administrasyon natin. Bakit ba na-bring up yung threat to national security noong panahon ni VP Sara? O kasi hindi ba, sinabi nga niya na merong assassination attempt sa kanya. Meron talagang gustong pumatay sa kanya at according to some reports ng mga malalapit sa kanya, talagang merong attempt na siya ay planong likidahin. Ngayon, dahil nga doon, alam naman natin na kaya nga sinasabi tapos nagsalita ang Malacanang noon. Sinabi na yung mga sinabi daw ni VP Sara is a threat to national security dahil nagbanta daw siya sa presidente. Pero hindi naman siya nagbanta sa presidente. Nagbanta siya or nagbigay siya ng babala na if something happens to me, meron akong kinausap na pag pinapatay nila ako, sila lang naman ang magpapapatay sa akin dahil nga meron ngang attempt sa kanyang buhay, trabahuhin mo din sila. Which is minasama. Ang NBI mag-i-investigate daw. Ang police mag-i-investigate daw. Pero wala naman tayong naririnig kung ano nang nangyari sa investigation nila. Ang attempt sa buhay ng Vice President is a threat to national security. Ang sinasabi ni VP Sara dito, bakit pag buhay ko, parang hindi issue sa inyo. Tama. Pero pag buhay nyo, umiiyak kayo. Kaya hinihingi ni Inday Sara dito yung report ng NSC. Kasi for the longest time, sabi niya, hindi daw nag-uusap or hindi daw nagpapatawag ang NSC, National Security Council, ng meeting. Kung nagpapatawag man daw ng meeting at nagmi-meeting sila, bakit hindi ako kasama? Member ako ng NSC. Kaya hinahanapan niya ng report ang NSC ng minutes ng mga meetings nila kung meron man. Ngayon, kung wala, at sinasabi ni VP Sara na kung wala sila ma-provide na minutes dahil hindi nagmi-meeting, akala ko ba, panay ang natin sa South China Sea. Panay ang sinasabi natin na tayo ay papasukin ng China sa Pilipinas. Tapos, yung pala, hindi naman pala kayo nagmi-meeting, hindi naman pala kayo nag-uusap-usap. Di ibig sabihin, moro-moro lang yan talagang mga pinalalabas yung mga bali-balita dyan sa South China Sea na yan. Kasi katulad ng sinasabi ko, Jay, ang South China Sea, yan ay lahat pwede maglayag dyan. Nagkakaroon lang ng brasuhan dyan. Kasi pinalalabas nila na sa ginagawa ng China, it's as if i-invade tayo ng China. Ginastify nila yan by putting 9 EDCA sites dito sa Pilipinas dahil nga daw kung sakaling may magkaroon ng gulo sa Taiwan and China, makakatulong ang Pilipinas. O ngayon,
anong nangyari? Nakapasok dito yung Afghan refugees. Pinipigilan natin yung mga Chinese na makapasok sa Pilipinas dahil sinasabi natin na pwede tayong i-invade. Pero 300 na Afghan refugees sa ano pa lang to, down payment pa lang to. 300 Afghan refugees yung pinapunta nila dito to process their visas. Malaking sampal yun sa atin. Bakit? Mantakin mo, mga Pilipino, hirap na hirap magkaroon ng visa sa Amerika. Oo. Oo, tinatawag tayo na the Little Brown Brothers, pero napakaraming mga Filipinos na nag-apply ng visa sa Amerika na madalas na de-decline. Tapos dito mismo sa ating lupa, nagpadala sila ng mga Afghan refugees na ipaprocess yung mga mga kanilang visas para sila ay makatira na ng legal sa Amerika. Pero ang malaking question mark kasi dito, bakit from Afghanistan, dinala pa sila dito pagkalayo-layo ng Pilipinas sa Afghanistan? Mas malapit ang Pilipinas sa mga sa mga kontinente or mga isla ng US. Yung Palau, Guam, yung Hawaii. Bakit dito dinala sa atin? So ngayon, ipaprocess. Papaano, Jay Guevara, kung itong mga sa 300 na yan, sabihin natin ang eligible, 100 lang. Anong mangyayari dun sa 200? Papaano kung may nag-blend in pa dyan na mga Al-Qaeda, na mga terorista? Papaano na? Nandito na sa Pilipinas. Papaano kung dito ma-profile or dito ma-background check na terorista pala mga yan at tumakas yan dito sa Pilipinas? Anong mangyayari sa atin? Kawawa tayo dyan. Oo, ang dami na nga nating problema sa bayang Pilipinas. Hindi na natin mapakain yung mga mamamayang Pilipino. Puro na lang tayo akap-akap tupad. Tapos, kumuha pa tayo ng panibagong aampunin natin. Hindi naman sa nagdadamot tayo. Kaya lang, mahirap na bansa tayo, Jay. Hindi tayo katulad ng Japan, ng Singapore, ng Malaysia, na maunlad na bansa sila eh. Tayo, mahirap tayo na bansa eh. At saka, in terms of culture, hindi magkalapit ang kultura natin ng mga ito eh. Dahil ito, unang-una sa lahat, ang relihiyon nila, iba. Majority ng mga Pilipino, Kristiyano. Tapos itong mga to, may mga warsyak to. Dahil war-stricken country ito. Gera dyan, Jay Guevara. So may mga warsyak yan. Mantakin mo, pinasok mo yan dito. Madaming sa mga banateros na nagtatrabaho sa Middle East, ang sinasabi nila, delikado daw itong mga tao na ito. Dahil mga caveman daw karamihan ng mga ito. Oo, hindi daw mga sibilisado. Delikado yung mga Pilipino. Kasi kung itong mga to, hindi mapapapunta sa Amerika at kalaunan, kasi alam naman natin, budol-budol dito talaga sa Pilipinas. Kalaunan, baka dito na tumirama ngayon, yari tayo. Hindi kaya Boss D, hindi kaya nagpapalakas si Marcos doon sa sa bansa na yan. Kasi una-una, Amerika, ayaw na sa kanya. China, ayaw sa kanya. So, baka gusto niya lang kakampi. Tsaka ito, kung matatandaan nyo, hindi ko lang tukoy kung anong lahi, yung inampon din ni Senyor Marcos dati, na pinapunta niya rito sa Pilipinas. Mga Vietnamese. Vietnamese, di ba? So, ganito rin yung nangyari. Okay lang naman yung, Jay, nung panahon nung tatay niya, medyo maganda ang estado ng pamumuhay sa Pilipinas. Sa bagay. Maganda naman ang natin. Kung baga pwede actually, nung panahon ng tatay niya, mas angat tayo sa mga neighboring countries natin, at least dito sa Southeast Asia. Ang problema yung ngayon yung estado ng Pilipinas ngayon. Nauunahan na nga tayo ng mga Cambodia ng ibang mga bansa na dating malayong-malayo sa atin, nauunahan na nga tayo Tapos ngayon pa tayo tatanggap ng ganyan. Ang masaklap nito, dininay nila to noon, Jay. Dininay ba ito? Dininay nila to noon, sinabi nila na hindi totoo, tapos biglang eto na. So talagang niloloko tayo. Tsaka masakit sa lahat. Siguro sa kagustuhan ng administrasyon na bumango, ginagawa nila to ngayon. Tsaka ito pa, sa kagustuhan din na gawin ni Marcos Jr. yung mga nagawa ni Marcos Sr. yung nga lang, wrong move Kasi iba naman yung panahon ng tatay mo. Iba na yung panahon mo. Iba ngayon. Diba?
Tsaka iba yan. Iba tong Afghanistan. Tsaka iba to eh. Ibang ano to. Sorry ako. Ang Vietnamese kahit papaano medyo magkalapit lang tayo, Oo. parehas tayong klima, parehas tayong kultura, kinakain, isang halos dagat lang yung pinangingisda natin. Talagang halos parehas lang tayo. Iba lang talaga salita at saka at saka yung nakasanayan, pero ito iba talagang eksakto. Wala tayong nito, wala tayong dugong Middle East eh. Kaya nga eh. Ewan ko ba kung anong nasa isip ng ating gobyerno na dapat. Kasi kung sa atin nga problemado siya eh. Anong gagawin natin, di ba? Sa Bagyo. Sa Bagyo nga, hindi niya alam Hindi niya alam gagawin eh. Tapos ngayon nagdagdag ka pa. Nakranteteng naman. Boss D. Pero alam nyo, si Lucas Bersamin nagsalita tungkol dito. At binanatan si Sal Panelo. Doon sa statement ni Sal Panelo, sinasabi pa nga daw ni Bersamin, "Hoy, Sal, nagsasalita ka ng ganyan eh. Samantalang nung panahon ni PRD, pinatanggal nyo rin naman si Leni Robredo sa gabinet." Uy, sir, hindi po pinatanggal ni Sal Panelo at ng administrasyon ni PRD si VP Leni Robredo na part ng gabinete. Hindi. Walang ganun. Walang ganun. And sa NSC, hindi tinanggal ever kahit na nagsilbi or mistulang obstructionist etong si Leni Robredo. Obstructionist in a sense na lahat ng ginawa ni PRD maganda, mabuti, pangit sa kanya. Tama. Pero never na pinulitika ni PRD si Leni Robredo. Hindi niya tinanggal. Nilagay ni PRD si Leni Robredo doon sa kanyang anti-drug campaign. Pero nagwalwal talaga doon eh. Nag-divulge ng mga information na dapat hindi nilalabas ng isang kawani ng ahensya na 'yon. Kaya tinanggal siya doon. Pero never tinanggal si Leni Robredo sa gabinete. Hindi rin siya tinanggal sa National Security Council. Kasi nga for 9 decades ganyan na yung setup sa National Security Council. Ang Vice President ang dapat na membro niyan kasi nga ang Vice President is a heartbeat away from the presidency. Ibig sabihin, if something happens with the President, mamatay ang Presidente, siya yung magte-take over. So ganun yun. Kaya ang sinasabi nga ni Sal Panelo na Bersamin, mali yung sinasabi mo dahil hindi namin tinanggal si Leni Robredo sa gabinete, lalong-lalo na sa NSC. At hindi nila pinersonal si Leni Robredo. Hindi nila dinimanda, hindi niya inutusan ng Congress na trabahuin si Leni Robredo at i-impeach. Di ba? Walang ganun. Kasi kung matatandaan niyo si Leni Robredo, meron pa yung proud siya dati na yung opisina niya, ang laki ng savings. Ibig sabihin, hindi na i-utilize ng OVP ni Leni Robredo noon yung kanilang budget. Hindi nila na-maximize. Meron silang savings, Jay. Halimbawa, ikaw, binigyan kita ng 100,000. Tapos, sabi ko, gastusin mo yun dahil yun ang pinropose mo na budget eh. So, ibig sabihin, gagastusin mo yung pera na yun. Meron silang savings na pera. Ibig sabihin, hindi nila nagastos yung lahat ng budget nila. So, nag-overcoat sila ng budget nila. Ibig sabihin nun, kung hindi mo nagamit lahat ng budget mo at nag-save ka, underutilized yung budget mo, yung services na ibinigay mo, kulang. Kung inutusan kitang magpakain ng 100 bata, tapos ang ginawa mo, nakapagpakain ka ng 100 bata, pero meron kang savings na pwede pang magpakain ng another 100 na bata. O ano dapat mong gawin? Pagpakain lang ng 100 na bata o magpakain ng 200 dahil yung pera mo pang 200? Hindi dapat. Sagad mo na. Sagad mo na. Yun yung punto. So, ganun kapulpul yung opisina na yan noon. Pero anong ginawa ni PRD? Tinrabaho ba mga yan? No, pero Ginipit ba si Leni Robredo? Hindi naman, hindi ba? Sinasama pa nga ni PRD yan, pagka yung mga PMA, di ba? Katabi niya pa nga yan. Sinasar niya pa yan. Oo. Biro-biro Kasi walang niya politika kay PRD, trabaho lang. Kasi, eto, sa pagkakaalam ko nung panahon ni Leni bilang Vice President ng Pilipinas, walang nangyaring panggigipit sa kanya. Ultimong sa Office of Vice President, confidential fund, wala. Kasi ngayon, yung confidential fund ni VP Sara na 125 million na kina-question nila,
kung hindi ako nagkakamali sa 125 million, di hamak na mas malaki yung di umanong kung hindi ako nagkakamali na confidential fund ni Leni Robredo nung panahon niya na umabot ata ng nasa 200 plus million pesos. Pero walang nangyaring paggigipit, walang nangyaring pamumulitika nung panahon ni Leni. At maraming mga, kahit yung mga sila barbers. Isa din yan sa mga bumubulong kay PRRD dati na si Leni Robredo ay i-impeach. Pero hindi pumayag. Talaga ba? Si PRRD na ba't nyo i-impeach yan dahil binoto ng taong bayan yan. Respetuhin natin kung ano yung desisyon ng taong bayan. Hindi yung tayo yung mag-ano. Kaya nga ngayon napakalayo na talaga. Sobrang walang kwenta ng administrasyon dahil talagang pamumulitiko at panggigipit na talagang ginagawa nila kay VP Sara. Jay Guevara, katulad nga na sinasabi ko, itong ating presidente ngayon, walang alam gawin kung di magmalabis lang sa kanyang kapangyarihan. Gamitin yung kanyang executive powers para gipitin yung mga kalaban niya at posibleng magiging kalaban ng pamilya nila sa politika come 2028, itong 2025 and 2028. And speaking of political persecution, ito, may balita tayo dyan. Dahil sa pagiging malapit sa mga Duterte, itinuturing na isang political persecution ang nangyari ngayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy dahilan ng kanyang pagkakakulong sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Balikan natin ang ilang mga pangyayari kaugnay dito sa balita ni Angel Pastor. 16 na araw na pagkubkob ng libu-libong pulis sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang umukit sa kasaysayan ng bansa. Mga simpleng misyonaryo ng simbahan ang dumanas ng hagupit ng gobyerno dahil lamang umano sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa 6 na mga akusado, kabilang ang kanilang leader na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Muling ikinuwento ng tagapagsalita ng butihing pastor na si Attorney Kay Lorente na hindi binigyan ng pagkakataon si Pastor Apollo na gamitin ang iba pang legal na proseso upang ipagtanggol ang kanyang sarili kahit na may nakabinbin pa itong apela kaugnay sa warrant of arrest. Kwento pa ng tagapagsalita, bago pa man mangyari ang mga ito, nagbabala na si Vice President Sara Duterte na may gagamitin laban kay Pastor Apollo na mga dating miyembro ng KOJC para idiin ito sa iba't ibang mga akusasyon dahil anya malapit ito sa mga Duterte. Alam naman natin itong pangalawa, government connection. Alam naman ng lahat na may si Pastor ang isa sa pinakamalakas na alay ng mga Duterte. There is a clear link between the individual's political activities and their arrest. Kahit nga before pa nagsimula ito. Binigyang diin ni Attorney Lorente na ang mga kasong ibinabato kay Pastor Apollo ngayon ay una nang ibinasura sa Davao City noong 2020 dahil sa kawalan ng mabigat na ebidensya upang gumulong ang kaso. Pag mabasa po natin yung affidavit complaint, kaya nga outright na-dismiss ka agad yun. Kasi walang ebidensya, puro hearsay. Example na lang po, although it is already in court. Example na lang po, just to enlighten kasi marami po pa rin nagda-doubt kay Pastor at nagbabash kay Pastor dahil sa isang complainant na to. Ito na lang, date na lang talaga. Ni-rape daw siya nung September 1. Tapos tribute daw yon. Alam naman natin, di ba? Big event yan. Big event. At saka first, yung tribute, iba yung tribute to the king. At saka iba din yung anniversary celebration. Ibang date yon. Yung palang. So pag may doubt na, kasi, so ibig sabihin, wala talaga, imposible talagang mangyari. Ngunit nang magpalit ang administrasyon mula sa mga Duterte, particular sa taong 2023, sunod-sunod na pag-atake ang nangyari kay Pastor Apollo. Kasama na ang SMNI na kilalang lumalaban sa mga makakaliwang grupo at nagsisilbing boses ng butihing pastor at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa katiwalian. Mula sa Kamara dahil sa isyu sa prangkisa ng SMNI, sa Senado na biglang lumabas ang umano'y mga biktima ng pang-aabuso sa KOJC.
Ang Department of Justice na inilipat ang mga kaso mula sa Davao patungong Pasig at Quezon City hanggang sa pagpapalabas ng freeze order sa mga ari-arian ng KOJC dahil sa nag-iisang reklamo. Kaya naman, ang tanong ng kampo ni Pastor Apollo, If this is not politically motivated, then what is this? matatandaan din ng mangyari ang KOJC siege. Walang search warrant, kundi arrest warrant lamang ang ipinakita ng PNP at nakapangalan pa sa isa sa mga akusado na si Sylvia Semanes at naka-address pa sa Pasig City. Ngunit walang humpay ang ginawang paghalughog ng mga armadong pulis sa religious compound. At kahit nasabihin anyang may search warrant, naglabas ng paglilinaw ang Korte Suprema kaugnay dito kung saan dapat ay tukoy ang lokasyong hahalugugin ng mga otoridad. Kung hindi, ay mawawala ng bisa ang search warrant dahil sa paglabag sa karapatan laban sa unlawful search at seizure. Samantala, ayon kay Attorney Lorente, bagamat nananatiling malaking hamon ang sitwasyon ng politika sa bansa dahil na rin sa hidwaan ng mga Duterte at Marcos, tiwala silang makakamta ni Pastor Apollo Sikibuloy ang hustisya. Anya, dahil sa nangyaring panggigipit, nais ng butihing pastor na maging boses ng mga inaapi at ipaglaban ang totoong hustisya dahilan ng kanyang pagpasok sa politika. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel, Pastor, SMNI News. Napapanahon, partner Jay, itong balitang ito kasi nga ang usapin is yung political persecution. Alam naman natin na nung umupo ang mga, di ba sinabi yan ni PRD, nung ako naging mayor, ang iniisip ko kagad is magtrabaho. Yung iba, pag naging mayor, sinabi din ito ni Inday Sara, yung iba pagka nakatungtong sa kapangyarihan, ang iniisip nila is how to get re-elected. Yun, ano ba yung mga projects na gagawin ko para ma-re-elect ako sa susunod na eleksyon? Ganon. Ang mga Duterte, hindi yan ganyan. And alam naman natin na itong administrasyon na to, pagbalik nila sa kapangyarihan, tinan mo naman, nambudol lang nambudol yan, ang dahil pinangako niyan. Pagbalik nila sa kapangyarihan, ang unang-unang ginawa nila is how to stay in power. Yun na kagad. Kaya nga, di ba, yun ang reklamo kagad ni VP Sara nung una, na magtrabaho muna tayo. Kakasimula pa lang natin, pinag-uusapan, tagal-tagal pa ng eleksyon, magtrabaho muna tayo. Pero sila, tinuloy-tuloy nila. Andiyan na, kaliwat kanan yung mga pinagagawa nila, PI, at kung ano-ano pa. Kasi nga nakikita nila na mukhang nagkakaroon ng interest or malakas talaga yung kampo, yung clamor ng tao sa mga Duterte at mga kaalyado ni Duterte na mag-lead sa bayang Pilipinas. Ito si Pastor Apollo Kibuloy, kumbaga, mga praning kasi yung mga yan eh. Alam mo naman, kapag ka medyo merong mga bisyo, praning yan eh. So, ang ginawa nila, lahat ng mga nakadikit kay Duterte, trabahuin kasi nga, malakas yan sa 2028. Sinong unang-unang tinrabaho? Si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Ayaw ni PRD, una sa lahat. Very vocal si PRD. Sabi niya, ang presidency is not for, hindi siya pambabaeng trabaho. And very vocal siya na ayaw kong patakbuhin yung anak ko. Kasi being a president is a thankless job. So ayaw kong patakbuhin yung anak ko sa, kung ako lang masusunod, hindi ko yung papatakbuhin. Ngayon, sino yung pinakamalapit na pwedeng tumakbong presidente sa 2028? Si Bongo, umatras yan. Nung nakaraan. At alam natin, si Bongo, kung tibay at tibay, malayo talaga si Senator Bongo sa tibay ni Inday Sara. Hindi talaga pang ganun si Bongo. Kumbaga, hilaw pa. Mga siguro konting panahon pa. Kaya tama itong tinakbuhan ni Senator Bongo na senador ngayon na yun yung magre-refine sa kanya. Most definitely. Para pwede siyang maging contender come 2028. Pero kung meron sa mga nakapalibot kay PRRD na may napatunayan, may resibo, at may karisma, may pera, malakas na pwedeng maging contender kung hindi tatakbo si Inday Sara sa 2028, Pastor Apollo Kibuloy. Siya na kagad yun. Kaya siya ang unang tinrabaho. Yun ang sa akin lang Kasi makikita mo talaga, pinwer sa lahat Pinwer sa lahat. Mantakin mo, dismiss na yung kaso. 4 na taon nang nakakalipas, biglang nabuksan, nadagdagan pa. Na-freeze yung assets, tapos no bail. Samantalang bailable naman yung mga unang na-dismiss na mga kaso sa Davao. Tapos inilipat dito. Tapos nagkaroon ng siege. Makikita mo naman yung siege para talagang wala ng batas.
ang warrant of arrest para sa sa kapwa-akusado ni Pastor Apollo Quiboloy na ang address ay Pasig. Layo, no? Pero ginamit nila sa Davao. At ito ang pinakamatindi sa history ng buong mundo. Ngayon lang nag-issue ng warrant of arrest sa isang tao na nagstay doon sa property ng close to 1 month. Kalahating buwan na nagstay doon. So doon pa lang malalaman mo na talagang Jay na meron talagang utos mula sa nakakataas itong mga nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy. Dahilan kaya siya ay nakakulong ngayon. O hindi ba, Jay? At kaya totoo naman yun sa lahat ng sinabi ni Boss Dada, pabor ako doon. Tsaka ito pa isa pang nagpakatotoo na may utos to mula sa itaas. Dahil yung interview pa lang nag-interview pa lang kay Marcos na walang baril, walang tear gas, doon pa lang doon pa lang napatunay na talagang sila yung nagmando sa pinakaitaas ng galing na gipitin si Pastor. Tsaka ito pa, kung sumang-ayon ba si Pastor at ang SMNI sa kagustuhan na gustong ipagawa ng administrasyon, tatanggalan pa kaya sila ng prangkisa? Kung halimbawa na gagayahin ng SMNI yung ginagawa ng ibang mainstream media ngayon na puro papuri lang sa gobyerno ang ginagawa. Diba? Tsaka ito pa, alam nila na kung sino yung unang lalapitan or kung saan sila unang mabibisto. Siyempre, una-una, sa SMNI. Diyan una lalabas yung kanilang mga baho. Yung ginagawa nilang anomalya sa gobyerno natin. So, kaya inuna nila SMNI, inuna nila si Pastor, at yung iba pa, at sa totoo nga lang pangatlo, Boss D, si Pastor. Una, si Bantag. Pangalawa, si Tebes, kung hindi ako nagkakamali. Pangatlo, si Pastor. At ngayon nga nagkatotoo na lahat ng mga sinabi ng lahat ng nakasaksi doon sa ginawa sa KOJC na kung ginawa sa KOJC, kayang-kaya rin gawin sa iba. At nangyari na. Ginawa na kay BP Sara at muntik pang gawin sa iba pang relihiyon. Sa totoo nga lang sa Mindanao, unti-unti na rin ginagawa. Diba? May isang congressman nga doon or gobernador, hindi ako nagkakamali na ginigipit daw yung mga mayor doon pag hindi sila sinunod. Pag hindi sinunod si Lagdameo. Diba? Pangalanan ko na, ganun din naman yun. Diba? May kilala akong congressman na ginigipit yung mga judge. Yun pa. Kaya yung mga judge nag-i-inhibit dun sa mga kasong pinagsasampa niya. Pero hindi ko na lang papangalanan kung sino yan. Pero kilala nyo na siguro yan. Pero ito sa akin, final message. Takot na takot, mga bossing, itong mga administrasyon kay Pastor Apollo Quiboloy kasi alam nila na hindi nila kayang putasan na itong tao. Takot sila kay Pastor Apollo Quiboloy kasi alam nila malinis. At alam nila na may resibo. Kaya kaliwat kanan hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ang paninirang puri nila kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero sabi nga nila, you can never put a good man down. Kaya ito, napakaganda. Number 52, sabi ko nga, ito na ang huling baraha natin para sa magandang Pilipinas. Number 52, hanapin nyo na kagad yan. Nailabas na, naimprenta na yung initial na mga balota para sa gagamitin sa eleksyon. Bago nyo puntahan lahat ng numero, practicein nyo na ngayon pa lang yung number 52 na tumatakbo bilang senador, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Yan kagad ang unahin ninyo and then isunod natin yung mga napupusuan natin na alam natin na magtutulong kay Pastor Apollo Quiboloy para maisulong yung kanyang mga plataforma. Nakakasabi ko nga sa inyo, threat talaga si Pastor Apollo Quiboloy sa kanila. Bakit? Yung mga panukalan ni Pastor Apollo Quiboloy, panukala na ng pampresidente Kaya naman sigurado ako na nangangati itong mga to dahil alam nila na kung sakali
pag walang VP Sara na tumakbo sa 2028, sigurado ako, hindi lang Senado ang pupuntahan nitong kampanya natin para sa magandang Pilipinas. Number 52, Pastor Apollo Kibuloy. Partner Jay. Last message ko na naniniwala ako na mas dudoblehin pa ni Pastor yung expectation natin sa kanya. Alam ko yan. Naniniwala ako dyan. Hindi lang yan sa isip ko kundi galing yan sa puso ko na magagawa niyan. Dahil sabi nga nila, ang taong hinihila pababa ay lalong inaangat. At nakikita natin kay Pastor na sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, talagang makikita natin kung gaano siya iangat at pagtibayin pa lalo ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo, mga Pilipino, huwag na nating sayangin yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ngayon. Na ito, napakasimple lang, number 52. No? Huwag na natin sayangin yan. Baka yung pagsisisi na nararamdaman natin ngayon, kapag pinalagpas nyo tong pagkakataon na to, baka maging triple pa ang sakit na maramdaman natin or pagsisisi natin pag pinalagpas natin tong pagkakataon na to. Napakaganda. At syempre, kulang na naman ang ating oras. Kita-kita po tayo ulit, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Boss Daga. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos. At Pilipinas, nating mahal.